Hi to people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ayan guys, today ay i-share ko sa inyo yung bago kong ginagawa dito sa ating garden. Ayan, so nag-rearrange ako yesterday and naisip ko guys na yung iba nating malalaking pots, ayan, ilipat ko dito. So ayan na guys yung ayos nila. Ayan, kasi gusto ko makita yung mukha ni Lovely Rose. Hindi ko kasi guys makita ng malapitan yung mukha ni Lovely Rose. Ayan, tsaka dahil hindi ko siya guys makita palagi, so namayat yung mukha niya guys. So, ayan, namayat sila. Kumunto yung leaves kasi ang dami nilang dry leaves. So, ngayon guys ay nag-spray ako ng Tango fungicide para kung may fungus man sila guys ay hindi na sila magkahawaan. So may nakikita kasi akong ibang succulents dito na mayroong mga dot yan sa leaves. So fungus po yun guys, kaya naman nag-spray ako sa kanila ng fungicide. So ayan, nilagay ko dito yung ating hybrid Lovely Rose na may Lovely Rose, tapos yung ating isang pot ng Lovely Rose. So yung ating mga Lovely Rose na talagang lusawa na guys nung dumating sa atin ay ito sila, oh yan, medyo nakaka-recover na, nawawala na yung mashes sa mukha nila guys, pero meron talagang yung nakalbo, ayan, tapos nalusaw, siguro mga 4 stem na guys yung nalusaw sa kanila kasi lumambot talaga siya guys. So hindi ko na sila na-save kasi kahit nakinat ko sila guys talaga, nalusaw talaga. So, parang lumambot hanggang sa pinaka-rosette. So, ito yung na-save natin, guys. Ayan. Nakakasad lang, guys, kasi gustong-gusto ko sana itanim sila sa separate pot na white, and then makikita ko silang parang rose, kaso lang hindi natin yun ma-achieve kasi nga ang pangit na nila dumating sa atin. So, tinabi ko na lang sila dito, guys. So, tinabi-tabi ko na lang yung mga lipropa natin dyan, tapos siniksik ko sila dyan. So, hindi ko pa ito guys dinidilig kasi nga may bago tayong siniksik dito. So, yung inisprayan ko lang ng konti yung dito. So, namamayat nga sila guys kasi ilang days din ako guys hindi nakapagdilig sa kanila. And ito kasing ating mga Lovely Rose na to, ayan, yung ating hybrid Lovely Rose, talagang ini-spray ko talaga sila guys everyday. Hindi ako nagbubuhos, ini-spray ko sila everyday talaga guys. Yan. Kaya naman yung mukha talaga nila dati ay malulusog, matataba talaga. Kaso ngayon, naging compact na sila. Yan, sobrang compact na. And then, ang dami nilang naging dry leaves. Kaya naman, lumiit yung kanilang mga rosette kasi hindi ko sila guys nadiligan ng everyday. So everyday kasi guys yung dilig ko sa kanila. Malaki yung pot nila kaya ginagawa ko spray lang talaga guys. Kasi ayaw ko rin silang ma-overwater kaya sa spray safe na safe sila guys. Yan yung sprayer yung ginagamit ko. And naisipan ko guys na ilagay dito yung ating dating Purple Delight. Ayan yung ating dating Purple Delight. Yan yung old natin na Purple Delight na mga kinuha na ng cuttings. Nisprayan ko sila halos lahat guys ng fungicide dito. Ayan, yung ating mga bagong Purple Delight from Ma'am Jessamay. Ito yun sila guys. Ayan, wala pa silang 1 week. Siguro mga 3 days pa lang sila dito sa atin. Pero nagiging okay na guys yung mukha nila. Oh, ayan. Ayan, nabalik ko yung mga mukha nila sa box pero unti-unti guys, nagre-recover na sila. Ayan, nagkakaroon na ng color yung rosette. Ito yung nabali guys, so. Ito yung nabali sa kanya. Ayan siya. Tapos ito naman, ito yung, ano ba to? Kalimutan ko na. Nakalimutan ko na guys. Di ko alam kung saan to kasama, pero basta magkakasama ata to guys, ewan ko lang. Di ko na sure kasi yung iba pinagsama-sama ko talaga. And yung ibang sinave ko na leaves guys, parang ayan, nalulusaw siya. So nagmashi-mashi. Ayun guys, hindi naman siya nagwa-watery, pero nag-yellowish yung pinaka lower leaves niya. Pero okay lang yan guys. Sinahayaan ko para dyan sila guys uminom ng water. Hindi na guys mababawasan yung mga healthy leaves nila. So hinahayaan ko lang sila. Ito na yung Marpin. Ayan. Same, 3 days pa lang sila sa atin. Pero naiinitan sila dito guys kapag umiinit.
nainitan talaga sila, as in, hindi ko sila tinatago. So, nainitan sila kahit na doon guys sa patungan natin, kasi doon ko sila unang nilagay dyan sa taas na yan. So, nainitan yan dyan guys. Pero dito, ganun din. Nainitan din sila. Yan, nilipat ko din dito yung ating sino ba to? Purple haze. Tapos yung ating pink rose. Nilipat ko dyan guys. Tapos yung ating Beltana, yung ating Red Ives, crested and uncrested. Tapos yung ating cuttings ng ating Purple Delight. Nilipat ko dyan. Yung burrito, tinaas ko na. Tapos ito yung isang pot na natira nakaraan guys. And dapat ang itatanim ko dito guys ay Murasaki. Kasi meron akong Murasaki kaso wala pa. Matagal pa ata guys i-ship kasi masama ngayon yung panahon sa Benguet. So, palagi maulan. So, matatagalan natin ng air dry. So, ginamit ko na siya dito sa mga Purple Delight natin na dati pa. So, ito yung pot ng ating Purple Delight. Ayan. Tapos, yung nasa clay pot guys. Yung clay pot natin. Iba na yung tinanim ko sa kanya. Ito na guys yung itinanim ko sa kanya. Nilinisan ko siya. Kinuskusan ko. Ito yung nilagay natin. Hindi ko na guys pinaghiwala yung ating Nevada. Kasi gusto ko ito, kapag humaba siya, magti-trail siya pababa. So, try lang natin. Baka sakaling ma-achieve natin yung nagti-trail na Nevada, diba? So, ayan. Diyan ko siya naisipang itanim. Kasi yung, dun ko siya balak itanim sana sa malaking pot na yun. Kaso guys, na-yuyupi yung mga babies niya. So, parang nasiraan nga yan guys ng mga leaves sa ilalim yung mga baby. So, diyan, naging okay siya. So, diyan ko siya nilagay. Ayan. So, ayan, ito na yung ating dito na Purple Delight. Yan, yung kinuhanan din natin ng cuttings. And then, yung isa natin doon sa clay pot. So, pinagsama-sama ko na sila. Ayan na sila, guys. Yan, ito sila. Tapos, ito, nilagay ko din dito, guys, sa area na to. Tapos, yung Beltana natin, nandyan ko na, guys, nilagay. Tapos, yung ating Mendoza na pahaba, guys, ayan, Ayan. So, nag-spray ako sa kanila ng fungicide kasi yung Mendoza na yan, guys. Sa kakaulan-ulan kasi dito, guys. Tapos, iinit. So, meron ako sa kanilang nakitang nalusaw. So, nangitim na lang sila, guys. Siguro, fungus na rin dun. Fungus na rin yun, guys, siguro. Ayan. So, dito naman banda, ito yung inayos ko sa kanila, guys, dahil kinuha ko yung mga big pot natin dito. Ito yung mga nilagay ko. Kasi, ito, ayoko siyang ilagay dito. Kasi dito sana siya guys. Kaso lang, kapag hindi ko sila pinagpare-pareho ng pot, ang pangit nilang tingnan. So, ito, dito ko siya nilagay. Yung mga ginawa natin na arrangement sa mga palanggana. Sa mga batsa-batsa. So, ayan sila guys. Dito ko sila nilagay. So, dito din kasi guys, mainitan sila ng morning and afternoon. Doon kasi guys, hindi gaano. Ayan, hindi sobra yung init niya matatanggap nila. Pero, dahil nga, mga Purple Delight yung nandyan natin, so mahilig sila sa sunlight. I-observe ko sila guys kung magiging okay ba sila dyan. Pero kung hindi sila dyan guys, magiging okay, hahanap ako ng ibang succulents na hindi masyadong mahilig sa sunlight, and then yun ang ilalagay natin dyan. So, ayan. Ayan. Tapos ito, nisprayhan natin. Ito yung ano guys, tinabi ko sana yan doon. Pero tinanggal ko muna. Ayan yung free sa akin na ni Jens Linguas. Ayan. Tapos ito, na-rat pala to guys. Nag-stem rat siya. So, sinisave ko siya, tinapkat ko siya guys. So, ayan. Ang tagal na nito dito, hindi pa rin nagro-roots. Ewan ko, maselan pala to guys. So, maselan siya kahit na hindi nyo yan guys, laging basain. Na ganun talaga siya. And nag-spray ako ng fungicide sa kanila, pero na ganun pa rin siya. So, maselan siya sa akin. Ayan, buti na lang guys, save ko pa yung top. Ayan, so, ayan, dito, hindi ko to guys binago. Pero, ayan, ganun pa rin sila. Ayan, nakita ko kasi guys, ayan tingnan nyo yung ating, this one. Charan, ayan, meron siyang ganito. So, kaya, nag-spray ako ngayon ng fungicide. Tapos ito, hindi ko to matanggal kasi matigas. Ito malambot pa. So, kailangan na nating tanggalin yung mga may ganun.
Yung kayang matanggal, tatanggalin. Ayan. Pati itong ating mga, inisprayhan ko guys. Itong ating flapjack na variegated and yung ating Indonesian flapjack. And ito rin. Lahat sila guys, inisprayhan ko talaga kasi baka magkaroon sila ng fungus. Mahawaan sila nung galing sa ating black prince. Siguro nang galing yun guys sa bago natin na succulents na dumating nakaraan. Kasi hindi ako guys sa kanila nakapag-spray agad ng fungicide. So, baka nakahawa yung mga dumating sa atin na mga succulents. Kasi nga, diba, nagsilagasan. Halos malusaw na lahat. Yung iba natin na mga succulents na bagong natanggap. So, baka dun yun guys galing kasi safe naman sila dito. Bago nung dumating yung ating mga bagong plants. And after a days, siguro mga 3 days nga, yun mga 3 days, nung dumating sila, meron ako nakita ng mga dot-dot na. So, nag-spray na ako ngayon ng systemic fungicide na Tango. Yung Tango guys yung gamit ko ha. Ayan. So, yan na sila guys. Ito na yung galing kay si Berserk. Si Berserk na clamp. Tapos si Peach Candy. Ayan. So, ayan na sila. Isprayhan ko din sila. Tapos ito na yung ating Kan-Kan. Echeveria Kan-Kan na 3 heads. Ayan na guys. Naka-recover na yung mukha nila. Ano pa lang yan guys. Siguro mga 5 days pa lang siya sa atin. Ayan. Kaya hindi pa ako nagbibigay ng update sa kanila. Pero ayan nakita nyo na guys. Nakaka-recover na sila. Diba nung dumating yan sa atin ni Kulubot. Ayan. Ito rin. Nagkaroon siya ng mga ganito-ganito. Kaya nag-spray tayo ng fungicide. Ayan, so lahat sila dito guys para safe. Ayan, hindi sila magkaroon ng fungus. Lalo na to guys, so kaka-recover lang nito sa fungus. So, nagapan ko na talaga. Pati yung mga stem, ayan, dinilig ko sila. Bali, ma-absorb nila yun guys, masisip-sip nila yun. Parang nadilig sila ng ating fungicide. Ayan, ito bumalik na guys sa laki ayan, kasi malaki talaga yan nung before dumating sa atin. And ngayon, bumalik na siya guys sa laki niya. Ayan, kasi lumiit yan before. Ayan, yung ating ghost plant. Sobrang ganda Ayan, yung ating firestorm, Pat's Pink, and then yung ating California sunset, and yung ating Adolphi. Ayan, so, yan sila guys. Pati ito, yung ating mga bagong super bomb dito. Ayan, so dito guys, may vacant kasi tinanggal natin yung iba. So, pag-isipan ko pa kung ano yung mailalagay ko dyan. Ayan. Tapos, ito yung guys, di ko alam kung si Valentine ba to o si Robidona. Ayan. Dito ko siya guys tinanim. So, ang laki niya Pero, medyo maliit yung pot niya. Pero, wala kasi ako guys mapaglagyan. Wala na akong pot. Hindi na ako makabili ng pot ng white. Ayan. Kailangan natin ng budget sa ganyan. Ayan. And di ko rin sure kung meron sa bayan kasi hindi ako lumuwas. Kasi nga, maputik dito guys. Ayan. Ito rin nagkaroon din siya ng fungus guys. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron mga dot-dot. Yung ating Murasaki from Balangabang. Ayan. So, yan siya. Yung ating old Murasaki ay ito siya guys. Super taba ching-ching. Ayan. Ito rin, gumaganda na yung rosette niya. Yan, siguro stable na talaga yan sila guys. After nating maripat sa big pot na yan. Ayan Tapos ito, parang nagkakaroon din siya guys dito. Ayan, nahawaan na. So, ito yung ating peach snow. Yan, peach snow. So, nisprayhan ko rin yan sila. Ito yung ating old na super bomb. Ayan, napaka-big na talaga nila guys. And, okay naman sila after kung maripat sila dito guys. Ayan, nadidilig ko na rin yan sila. Ayun Yun din yung galing kay Jens na Purple Delight na marami ding natlaglag na leaves na nagmashi-mashi. Ayan, medyo okay na rin. Nakaka-recover na rin. And kailangan ko sila guys titingnan talaga sa puno. Kasi gusto kong tanggalin yung iba na ganito kasi pangit. Yan, pangit sila guys kapag may ganyan. And baka makahawa pa yan guys sa sa mga
healthy na leaves. So, yan. Yung ating variegated purple delight ay inakyat ko dito. Ayan. Variegated talaga guys yung lumabas dyan. Ayan. So, ayan sila. Ayan, dito, pag-isipan ko pa kung ano yung ilalagay ko dito. And baka hanapin nyo guys yung ating mga cactus nandito. Ayan. So, dito ko sila nilagay. Ayan, yung nakalagay ko doon na patungan. Yung dati pa yun guys. So, dito ko na nilagay. Tinabi ko. Tapos, yan dito ko nilagay yung ating mga cactus. Ayan. Ito, nakapatong lang dyan kasi wala nang mapagsiksikan sa kanila guys. So, ginawa ko, pinatong ko na lang muna dyan. So, dito guys, rain or shine na ulit sila. Maulan na sila dito. And plano ko, dito banda, kapag nagkaroon ng time, yung kapatid ko, papalagyan ko rin ulit dito ng buhangin. Same sa loob ng ating greenhouse na nalagyan na ng buhangin. Ito lahat sila guys, inisprayhan ko hanggang doon. Yung mga nakasabit-sabit natin dyan, inisprayhan ko yan sila ng fungicide para safe talaga sila guys. Ayan. Ganda nito guys, oh. Ayan. So, dito muna sila. Obserbahan ko rin kung magiging okay ba sila dito. Pero ito, lalagyan ko to guys ng buhangin or lalagyan ko muna sila guys ng sako, yung mga ganyan, no. Yan, lalagyan ko sila para kapag umulan guys, hindi mawiwisikan yung ating mga kasi baka magkaroon sila ng tawag dyan, scales. So, lalagyan ko sila ng sako siguro para umulan man guys, hindi sila madudumihan. Yan, hindi sila mawiwisikan ng ng lupa. So, yun yung gagawin ko sa kanila. So, bibigyan ko na lang kayo guys ng update dito sa ating ginawang arrangement dito sa ating greenhouse. So, makalat pa ngayon. Share ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ko dito ng pagbabago sa ating greenhouse. So, ayan no, maganda na dito nung nalagyan ng buhangin. Ayan, kasi napantay yung lupa. Tapos, kapag umulan guys, hindi na sila dito napapasok ng tubig. Kasi before napapasok ng tubig. Ayan. So, yung mga dyan sa ilalim ko guys na plant rock na madami na yung damo. Hindi ko pa matanggalan kasi ang hirap kaya dyan guys. Sumiksik sa ilalim. Ayan. So, yan na lang muna sa ngayon guys. Ayan. Basta siya nagsinisipon ako. So, that's all for today's video and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.